Margaret's POV. Ilang araw na nakakalipas pero hindi pa rin nakakalimutan ang sinabi sa akin ni Doc Samuel. I just don't understand. Bakit at paano niya ako nagustuhan? Halos hindi nga kami nag-uusap sa ospital eh. Nitong mga nakaraan lang kami nagkakausap ng madalas dahil palagi niya akong binabati. Kaya hindi ko talaga lubos maisip at totoo yung mga hinala ni na Alex. May gusto sa akin si Doc Samuel? Napailig ako. Ang awkward talagang isipin. Tita Margaret, can we meet again if you have time? Napatingin ako kay Lauren at gumiti. Hapon at pauwi na kami galing sa amusement park. Hindi kasi natuloy ang outing na gusto ni Lauren dahil hindi naman makasama ang parents niya dahil baby pa ang bunso nila. Di naman pumayag si Daniel na mag-outing kami, na kami lang tatlo. Di rin nakasama isa pang kapatid ni Lauren na si Gavin dahil may exams daw to sa school. Hinaplos ko ang buhok ni Lauren. Napakagandang bata niya at halatang maganda ang nanay. Kahawig rin siya ni Daniel at napakabait pa. Gusto mo ako nilang bibisita sa'yo? Bumakas ang excitement sa mga mata niya. Really, Tita Margaret? Tumango ako at ngumiti. Oo naman, isa-surprise na lang kita. Napatingin ako sa labas nang itigil ni Daniel ang kotse. Nasa tapat kami ng isang malaking bahay. Agad kong nilingon si Lauren ang kanyang pisngi ni Daniel at sinunod ang pisngi ko. Lumalambot talaga ang puso ko kay Lauren kahit na nagsiselos ako sa nanay niya. Thanks for this day, Dad. I enjoyed it. Nakangiting sabi ni Lauren saka ako nilingon. Your promise, Tita Margaret? Mahina ako natawa at saka hinagka ng pisngi niya. I enjoy too, Lauren. Bumaba siya sa kotse, bitbit ang malit niyang backpack. Kumuway pa siya sa amin bago naglakad papasok sa gate ng malaking bahay. Bago pa andarin ni Daniel ang kotse, natanaw kong bumukas ang pintuan ng bahay. Sinulubong na isang magandang babae si Lauren. Di ko na siya nagawang titigan dahil agad nang pinandar ni Daniel ang kotse. Bumuga ako ng hangin pero napalingon kay Daniel nang hawakan niya ang kamay ko. Ngumiti ako at hinawakan na rin ang kamay niya. Pinagsiklop ko ang mga kamay namin habang tutok ang mga mata niya sa daan. Nasagot ko ang tawag ng kaibigan mo kanina. Nangulot ang noo ko. Kaibigan? Yeah, the gay man. Sabi niya i-remind ko raw siya sa'yo ang birthday celebration niya ngayon. He is inviting us. Hala siya? Oo nga. Kamunti ko nang makalimutan. Gusto mo bang umuwi muna o diretso na tayo sa kaibigan mo? Napaisip ako habang bahagyang nakanguso. Dumaan na lang tayo sa convenience store. Wala kasi akong gift sa kanya kaya alak na lang since lasenggang baklang yun. Bili tayo ng alak tas diretso na tayo sa bahay niya. Tumango si Daniel matapos akong sulyapan. Alright. Napangangako nang dumating kami sa bahay ni Alex. Naroon sa sahig si Chantal, si Jack at Doc Samuel na hindi ko inaasahang pupunta. Inimbita siya ni Alex sa harapan ko pero hindi na ako maasa na pupunta siya ngayong gabi. Bruha, dumating rin kayo. Sinilubong ako ni Alex nang hagkan sa pisngi. Nanisihan ko siya at saka iniangat ang braso ni Daniel para ipakita ang dala namin. Pumalakpak ang bakla. Bongga, the best ka talaga, hindi ka tulad ng iba dyan. Lafang lang ang habol. Kaloka? Humalakhak lang si Chantal at Jack. Lumapit kami sa kanila at pinilit kong iwasan ang tingin ni Doc Samuel. Di rin naman niya ako tinitingnan. Tahimik lang siyang umiinom habang umangawa sa karaoke si Chantal. Happy birthday! Tipid ang iting bati ni Daniel kay Alex. Humagikik naman ng maharot na bakla, tsaka kinawit ang kamay sa braso ni Daniel. Halatang may tama na ng alak si Alex kaya hinayaan ko na lamang siya. Sumali kami ni Daniel sa inuman habang panay pa rin ang ngawa ni Chantal. Siya lang rin naman ang kumakanta sa karaoke kaya halos magsawa na ako sa boses niya. Napatingin ako kay Daniel ang punasan niyang bibig ko matapos kong matapunan ng alak sa gilid ng nabi ko dahil sa joke na Chantal. Nginitian ko si Daniel sa kaminom ng alak. Napatawa naman ako nang lumaya si Alex sa tabi ni Daniel at tinabihan si Doc Samuel na nasa katapat ko. Nakakaloka. Puro couple, mabuti nilang pumunta si Doc Samuel. May kapares ako. Humalakhak si Chantal na halatang lasing na. Gaga, di naman ikaw ang type niya ni Doc, si Margaret. Naparanok ako at gulat na nilingon si Chantal. Nilingon ko rin si Daniel pero agad ding umiwas nang makitang nakatitig siya sa akin. Sweetie, bunganga mo ha? Sabay ni Jack kay Chantal na sumimangot. Tama naman si Chantal no? Ikaw tsaka Jack, wala ka kasing alam kasi hindi ka namin close. Itong si Okodox. Mabilis kong sinut sa bunganga ni Alex ang dinampot kong chicharon. Umuya naman ang bakla at natahimik. Nanindig ang balahibo ko nang ilapitad na niya lang mukha niya sa akin at tinagka ng puno ng tenga ko. Lumunok ako. Babe, close ba kayo ng Samuel na yan? Tumikhim ako at saka umiling. Ngumiti naman si Daniel at saka ako inabutan ng pulutan.
Uwi na tayo maya-maya. May pasok pa tayo bukas. Tumango lamang ako. Nagpatuloy ang inuman namin. Nagpapasalamat ako dahil hindi na nabanggit ni na Chantal ang tukol kay Doc Samuel. Tahimik lang din ang doktor kaya nagpanatag na ako. Paano Alex? Mauna na kami ni Daniel para makapagpahinga ka na rin. Ani ko kay Alex na papikit-pikit sa akin. Kakaalis lang din na Chantal at Jack sabay naman kaming nagpaalam ni Doc Samuel. Bruha, walang kotse si Doc. Isabay niyo na please. Ang pogi pa naman ito baka maharas ng mga haklubang shooting sa daan. Naparinok ako at nilingon si Doc Samuel. Pasuray-suray na yun siya at napakawalang kwenta ko naman kung hindi ko siya isasabay. Akmang tatawagan ko si Daniel nang lapitan nito si Doc Samuel at inalalayan. Umawang ang labi ko nang tingnan ako ni Daniel. Ako na ang aalalay. Buksan mo yung kotse. Napatango na lang ako at dali-daling lumabas. Nang maisakay ni Daniel si Doc, agad din kaming umalis. Habang nagmamaneho si Daniel at pasulip-sulip ako kay Doc Samuel, hindi ko alam kung tulala lang ba siya o talagang nakatitig siya sa akin. Nang makarating kami sa bahay, nagulat ako nang bumaba si Doc kasabay ng pagbaba namin ni Daniel. Napigil ko ang paghinga ko nang lingunin ako ni Doc gamit ang mga mata niyang puro ng emosyon na hindi ko mabasa. Papasok na kami pre. Ani Daniel na bigla akong hinapit sa bewang. Tumangulang ang doktor, tila natauhan. Sige, salamat sa pagsabay. Nakapakapit ako sa braso ni Daniel. Naigiyan niya ako papasok sa loob ng bahay. Nararamdaman ko ang titig ni Doc kaya akmang lilingon ako nang hawakan ni Daniel ang mukha ko. Saka ako mabilis sinagkan sa labi na ikinagulat ko. Awang ang labing napatitig ako sa asawa ko. Huwag kang lilingon kahit kanino. Huwag kang titingin, Margaret. Sa kabilang banda. Nagising ako pasado 3:00 ng umaga. Kinapa akong kamat ng unot ang noo ko nang wala ako nakapang katabi sa tabi ko. Bumangon ako tumingin sa paligid. Nagsuot ako ng roba para takpan ng nightie sa suot ko at saka lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay at tahimik ko ring hinahanap si Daniel. Pero hindi ko siya makita. Nagsimula ako magtaka. Saan siya nagpunta? Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggang sa matagpuan ko siya. Sa gilid ng bahay, nakaupo siya sa malaking baton malapit sa garahe ng kotse habang umiinom ng beer na sa bote. Napangiti ako. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanya at ako magsasalita nang marinig ko siyang suminghot. Umawang ang labi ko at binalat ng pagtataka. Umiiyak ba siya? Selena. Napatras ako kasabay ng mabilis sa pagtulo ng luha ko. Umiiyak nga siya at binubulong niya ang pangalan ng ex niya. Pakiramdam ko manhid ang buong pagkatao ko. Gusto ko siyang lapitan, kumprontahin at ipaalam sa kanya na 2 beses ko nang narinig ang pangalan ng ex niya mula sa kanya. Gusto ko siyang sigawan, sabihin na sasaktan niya ako pero wala akong karapatan dahil pumayag ako na hindi pa kailaman ng personal niyang buhay. Sa huli, pinili kong tumalikod. Naglakad ako pabalik sa loob ng bahay, tsaka sinubsob ang unan sa mukha ko. Doon ako umiyak ng umiyak hanggang sa nakatulog ako. Sa kabilang banda, umaga na magising ulit ako. Sumasakit ang ulo ko dahil sa hangover at puyat. Maging ang mga mata ko mahapdi rin dahil sa pag-iyak ko. Hinahanap ng mga mata ko si Daniel pero wala siya. Pumasok na lang ako sa banyo at saka agad na naligo. Nang pumunta ako sa kusina, doon ko natagpuan si Daniel. Nagkakape siya habang kaharap si Ate Jal na nag-aalmusal din. Lumapit ako sa kanila. Masama man ang loob, pinili kong umiti at maging kaswal. Hinagkan ko sa pisngi si Daniel kasabay ng pagbati ko sa kanya at kay Ate Jal. Nagpaluto ko ng soup kay Ate Jal para sa hangover mo. Naupo ako sa harapan ni Daniel saka siya nganitian. Napatitig ako sa kanya. Hindi halata ang bahagyang pamumula at pamamaga ng mga mata niya, pero kung titingnang mabuti mapapansin pa rin. Napahinga ako ng malalim. Hanggang ngayon narinig ko pa rin sa isip ko ang pangalang tinawag niya kagabi habang umiinom siya at umiiyak. Nasasaktan ako pero wala akong magagawa. Are you okay? Natigilan ako at maliit na ngumiti kay Daniel. Medyo mabigat ang pakiramdam ko, pero okay lang naman ako at di niya na kailangan malaman ang nararamdaman ko. I'm fine, hangover lang. Tumango siya at tumayo. Kumuha siya ng mangkok tsaka nilagyan ng soup at nilapag sa harapan ko. Here, Margaret, eat now and drink medicine. Nginitian ko siya at saka ako nagsimulang kumain. Bawat nguya ko, bumabalik sa isip ko mga hikbi ni Daniel kagabi. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya, pero hindi ko magawang maawa dahil nasasaktan din ako. Pesting unrequited love to? Bakit hindi lang naging katulad ng kay Chantal ang love life ko? Mabuti pa si Chantal,
Hindi kasing gwapo ni Daniel ang boyfriend niya. Masaya siya kasi mahal na mahal siya ni Jack. Nurse Margaret? Napasinghap ako at nilingon si Doc Samuel. Nakatingin siya sa akin habang kurot ang noo. May iuutos ka, Doc? Bumuntong hininga siya at saka lumapit sa akin. Naupo siya sa gilid ng mesa ko at saka ako pinaningkitan ng mga mata. You don't look good. Namumungay ang mga mata mo. Napaiwas ako ng tingin saka awkward nang ngumiti. Okay lang ako, Doc. Tumayo siya at saka inayos ang lab coat niya. Alright, it's lunch break. Kumain muna tayo. Tumango lang ako at saka sumunod sa kanya. Tahimik lang kaming naglalakad at nakasunod lang ako sa kanya. Inabutan namin sina Chantal sa kantin. Agad na silang humagikik nang makita kami ni Doc Samuel na magkasama. Hi, Doc. Kamusta ang tulog? Lasing na lasing ka kagabi. Hoy, kuripot, ang yaman ng asawa mo. Hindi ka bumili ng sarili mong inumin? Tinawanan ko lang siya samantalang naupo na rin ako sa tapat ni Doc Samuel. Kita ko sa gilid ng mata ko ang mapanuring tingin ni na Alex. Umiling ako at saka tumayo. Ako na lang, Doc, para makapamili din ako. Tumango siya at sumama sa akin sa pila. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko habang nakapila at nasa likuran ko si Doc Samuel. Matapos namin bumili ng pagkain, bumalik kami sa pwesto ni na Alex. Habang kumakain, nagkukwentuhan kami. Nasa kalagitnaan kami ng tawanan dahil sa sinabi ni na Alex na mag-ring ang cellphone ko. Agad ko tong kinuha at tinignan ng caller. Masama man ang loob ko dahil sa nasaksihan ko kagabi. Ngumiti ako at sinagot ang tawag ng asawa ko. Hello, Daniel? Hey, babe. Kumain ka na? Tinignan ko ang pinggan ko na paubos na ang laman. Matatapos na, ikaw ba? Kakakain ko lang. Hindi nga pala ako makakauwi mamayang gabi. Kailangan kong tapusin mga naiwan kong trabaho. Ngumiti ako, tumango na para bang kaharap ko lamang siya. Naiintindihan ko ang trabaho niya. Isa siyang businessman. Busy siyang tao kaya inaasahan ko ang ganitong pangyayari. Okay, huwag ka masyado magpapagod. Alright, ikaw rin. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na para hindi na ako mag-alala. Mas napangiti ako. Sa kabila ng katotohanang di niya ako mahal, nag-aalala pa rin siya sa akin at masaya ako dahil doon. Kahit papano mahalaga ako sa kanya at pinahahalagahan niya ang kasal namin. Oo naman, sige na magtrabaho ka na. Take care. Tumango lang ulit ako at saka pinatay ang tawag. Napaigdad ako nung sundutin ni Chantal ang tagiliran ko na halatang kinikilig. Natawa na lang ako at saka pinagpatuloy ang pagkain ko. Hinayaan ko silang magkulitan habang tahimik na rin namang kumakain si Doc Samuel. Sa kabilang banda, sumabay ka na sa akin. Napalingon ako kay Doc Samuel. Nag-overtime kaming pareho dahil sa isang operasyon. Dahil hating gabi na nakaalis na mga kaibigan ko. Nagpaalam din naman ako kay Daniel na gagawin ako dahil may emergency at binili niyang tawagan ko siya kapag pauwi na ako para masundo niya ako. Pinagdikit ko ang mga labi ko habang nakatingin kay Doc Samuel. Inaayos niyang nagusot niyang damit. Kaya ko nang umuwi, Doc. Tinignan niya ako at saka inilingan. Magkatapat lang ang bahay natin, Margaret. Sigurado rin akong wala ng bus na daraan. Napaiwas ako ng tingin. Tama siya doon pero kasi tumikim ako. Tatawagan ko na lang si Daniel kaso baka marami siyang ginagawa ngayon. Wala na ako nagawa kundi pumayag sa gusto ni Doc Samuel. Tahimik lang kaming dalawa habang nagmamaneho siya at nasa passenger seat ako. Gusto ko magsalita pero hindi ko alam ang sasabihin ko. Hanggang ngayon kasi nasa isip ko pa rin ang pagpapanggap niyang lasing noong birthday ni Alex. Gusto mo bang magkape muna? Napalingon ako kay Doc. Pasulyap-sulyap siya sa akin. Agad akong umiling para tumanggi. Gusto ko nang umuwi. Tumango lang siya at di na nagsalita pa. Nakarating kami sa bahay ng walang imikan. Nagpapasalamat lang ako sa kanya at saka pumasok na sa bahay namin ni Daniel. Dumiretso ako sa kusina, tsaka uminom ng tubig. Nang akmang papasok na ako sa kwarto nang may kumatok sa pintuan. Kunot-no ko tong binuksan pero natigilan ako nang mapagbuksan si Doc Samuel. May hawak siyang mug na itim, diretsyong nakatingin sa akin. Tulad ko, hindi pa rin siya nagpapalit. Mukhang pumasok lang siya sa bahay niya para kumuha ng tasa. Bakit? Naiilang na tanong ko. Bahagya niyang tinaas ang tasang hawak niya. May mainit na tubig kayo? Napatango-tango ako. Oo nga naman, Margaret. Tasang hawak, malamang kailangan ng mainit. Alangan namang kanin, di ba? Napailing ako. Wala? Bahagyang tumaas ang kilay ko. Ha? Wala kayong mainit na tubig? Natampal ko ang noo ko.
Hindi. Meron. Meron sa loob. Pasok ka. Tumango siya at pumasok. Sinara ko naman ang pinto at saka ako dumiretso sa kusina. Ramdam kong sinusundan niya ako. Wala pa yata ang asawa mo. Pura niya habang nilalagyan ako ng tubig ang heater. Wala pa. Nag-overnight siya sa office. Sagot ko at saka binuksan ang heater. Pasensya na Doc, wala pa lang naman yung thermos. It's okay, I can wait. Natahimik kaming dalawa pagkatapos nun. Hinayaan ko siyang maupo sa stool habang nakasandal ako sa lababo at iniiwasan siya ng tingin. Di talaga ako komportable kay Doc Samuel. Okay naman ako sa kanya noon pero ewan ko ba? Pagkatapos ng birthday ni Alex, awkward na ako sa kanya. Siguro dahil madalas ko siyang nahuhuli na nakatitig sa akin. Nang kumulo ang mainit na tubig, agad kong nilagyan ng tasa niya. Tumayo siya na may balik kong heater. Kala ko aalis na siya pero nagulat ako nang tumayo siya sa harapan ko. Umawang ang labi ko nang itaas niya ang paningin ko sa pamamagitan ng paghawak sa mukha ko. Lumunok ako na makita kung gaano kalalim ang titig niya. Gusto kong umatras pero wala akong aatrasan dahil nakasandal na ako sa lababo. I can love you better, Margaret. Suminghap ako, agad ko mawala sa kanya. Mailap ang paningin na nagsalita ako. Gusto ko na kasing magpahinga, Doc. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagtango niya at tahimik na pag-alis. Napasandal ako sa ref at nasa po ang ulo ko. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto at saka lang ako lumabas ng kusina, agad kong nilak ang pinto at pumasok sa kwarto. Mabilis ako naglinis ng katawan, tsaka nahiga sa kama at maring pinikit ang mga mata ko. Peste, ano bang naiisipan ni Doc Samuel? Alam naman niyang may asawa na ako. Sa kabilang banda, nag-aalmusal ako kinabukasan nang makita ko si Daniel. Suot niya pa ang damit niya kahapon at namumungay pa ang mga mata niya. Lumapit siya sa akin. Hinagkan ako sa pisngi. Good morning, baby. Natigilan ako. Baby? Ngayon niya lang ako tinawag ng ganon. Babe ang palaging tawag niya sa akin. Alin ba sa dalawang endearment na yon ang tawag niya dati sa ex niya? Pinilig kong ulo ko at saka ko siya nganitian. Kung ano-ano na namang pumapasok sa isipan ko. Nginitian ko si Daniel. Good morning. Pwede bang magpahinga ka muna ngayon? Tumango siya at naupo sa tabi ko. That's my plan, baby. Well, actually, plan ako mag-beach tayo kaya tinapos kong trabaho ko for 1 week. Pwede ka bang mag-leave muna? Naningkit ang mga mata ko. Bakit mo naman naisipan yan? Tsaka, saan naman tayo pupunta? Ngumiti si Daniel. Sa beach. You love nature, right? Natigilan ako. Nakakaramdam ako ng kurot sa puso ko. Hindi ko binanggit sa kanyang mahilig ako sa nature at hindi nature ang gusto ko. Medical equipments. Yun ang gustong-gusto ko na nakikita. Gusto ko siyang singhalan at awayin dahil sa simpleng bagay na yun pero pinili ko ulit manahimik. Mukha siyang pagod na pagod. Balita ko nalilito lang siya. Tipid ko siyang nitian. Marami kasi ang trabaho sa ospital. Nailipat rin ako ng orthopedic department at kokonti kaming nurse noon. Napatango-tango siya, tsaka bumuntong hininga. Well, next time lang siguro. Sige, maliligo muna ako. Huwag kang aalis kaagad, Margaret. Ihahatid kita. Di na ako nakapagsalita nang basta nilang siyang umalis. Napatitig ako sa kapeng kaharap ko. Gusto kong maiyak pero pinigilan ko at pinagbawalan ng sarili ko. Konting tiis lang, Margaret. Makikita ka rin niya at mamahalin balang araw bilang ikaw. Pangumbinsi ko sa sarili ko at saka nagpatuloy sa pag-aalmusal. Tulad ng sinabi ni Daniel, nihatid nga niya ako sa ospital. Habang nasa bahay kami, bukang bibig niya si Lauren. Masayang masaya siya habang kinakwento kung gaano kabait at kagaling kumanta ang anak niya. Achiever din to sa school, masunurin sa magulang. Alam mo ba, napahamak pa si Lauren noon. Mabuti nga naroon ako at binabantayan siya, kung hindi, baka wala akong Lauren ngayon. Patuloy siya sa pagkukwento. Nasaksak siya ng mga tambay. Sabi ko dahilan para mapalingon siya sa akin. Alam mo, hindi niya talaga ako naaalala. Nilingon ko siya at ginitian. Ako yung nurse na nag-a-assist sa'yo noon, Mr. Hoodie. Umawang ang labi niya at napatitig sa akin. Mabuti na lang nag-red light kaya tatigil ang sasakyan. Tumingin ako sa labas. Hinayaan ko siyang titigan ako na may pag-aalala sa mukha. Siguro nagigilty si Daniel dahil hindi niya ako kilala pero wala yun sa akin. Maliit na bagay lang yon kumpara sa sakit na dinulot niya sa akin nang 2 beses niyang banggitin ang pangalan ng ex niya. Sa kabilang banda, nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng mga gamit sa mesa ko nang bigla akong lapitan ni Doc Samuel. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko at walang sabi-sabing hinagkan ako sa mga labi.
Mabilis ko siyang naitulak at nasampal. Nagulat ako sa ginawa niya, pero siya, wala man lang siyang reaksyon. Nakatitig lang siya sa akin na para bang wala siyang ginawang kasalanan. Anong ginawa mo? Di siya sumagot, sa halip humakbang siya palapit sa akin, dahilan para mapaatras ako. Tinitigan niya ang kabuuan ng mukha ko at saka nagsalita. I told you I like you, Margaret. Suminghap ako at mariin siyang tinitigan. May asawa ako. Hindi ka masaya sa asawa mo, Margaret? Nangunot ang noo ko at tatigilan sa sinabi niya. Paano niya nasabing hindi ako masaya? Nakikita niya naman kung paano kami mag-usap ni Daniel. Kung paano akong umiti pagkausap kong asawa ko. Sa halip magsalita pa, pumilig ako. Lumabas ng opisina niya. Dire-diretso akong pumunta sa locker area. Sumandal ako at saka napapikit sabay sapo ng ulo ko. Ano bang naisipan ni Doc Samuel? Okay naman kami dati Natapos ang shift ko, hindi ko na inimikan si Doc Samuel. Palabas na ako ng ospital kasama sina Alex nang humabol sa amin si Doc Samuel. Wait, Margaret! Napalunok ako nang tingnan ako ni na Chantal ng makahulugan. Di ko pinansin si Doc, pero hinarang niya ako at seryosong tinignan. Let's talk. Sinilubong ko ang tingin niya at saka ako umiling. May kailangan pa akong puntahan, Doc? Then I will wait. Mumuntong hininga ako at marahas na umiling. Pasensya na talaga, Doc. Hinila ko sina Chantal saka kami naglakad papalayo. Palingon-lingon pa ang dalawa sa likuran namin pero hinayaan ko lamang sila. Nang makalayo kami, sumulyap si Alex. Bakla, ano yun? Girl, may hindi ba kami alam? Bumuga ako ng hangin, saka tinignan ang sapatos ko. Gusto raw niya ako Ha? Hotdog? Jumbo? Kaya mo ba to? Sinamaan ko ng tingin ang dalawa. Nakuha pa nilang magbiro. Namomroblema na nga ako dito Paano ba ako makakapagpagtigil si Doc sa pagkagusto niya sa akin? Seryoso ka talaga, bakla? Malumanay ang tanong ni Alex. Marahan akong tumango. Anong gagawin ko? Ginawakan ni Chantal ang braso ko. Gagawin? Wala kang gagawin kundi iwasan siya dahil may asawa ka na, Margaret. Unless wala ka nang nararamdaman para kay Daniel. Agad nalalokot ang mukha ko. Mahal ko si Daniel kaya nga ako nagpakasal sa kanya kasi mahal ko siya. Alam mo, gimmick na lang tayo. Agad akong umiling kay Alex. Wala ako sa mood saka pupunta pa akong grocery. Nakalimutan ko kasing magbili ng personal hygiene kay Ate Jel kaya ako na lang bibili bago ko umuwi. Samahan ka na namin. Agad na presenta ni Chantal. Hindi ka ba hanapin ni Jack? My baby is busy with his talyer. Baka naman may iba ng mini-mekaniko ang baby mong Jologs? Matari pang sagot ni Alex. Umirap si Chantal. Faithful sa akin si Jack, no? Palibasa wala kang jowa kaya ka bitter. Yung mukha mo mas bitter pa sa akin. Mukha kang ampalayang panis. Ikaw baklang ulik ba? Ganda ka namang ulik ba? Napatawa na lang ako habang pinagmamasan silang magbangayan. Sila talaga ang mood filter sa aming tatlo habang ako naman tagatawa lang. Hanggang sa grocery store nagbabangayan ang dalawang baliw na kasama ko kaya iniwan ko sila sa labas. Abala ako sa pagkuha ng mga kailangan ko nang mamataan ko ang likod ng isang pamilyar na lalaki. Si Daniel ba yun? Anong ginagawa niya dito at saka bakit siya naka-hoodie? Itinulak ko ang cart ko at sinundan siya. Bala ko sana siyang tawagin pero para siyang nagtatago. Bigla siyang pumihit paharap sa akin kaya yumuko ako at pasimpleng tumingin sa gilid. Nang tumayo siya ng tuwid at tumayos din ako, sinundan-sundan ulit siya. Ano bang ginagawa niya? Tinignan ko ang mga tao sa unahan niya. May pamilyar na lalaki sa unahan na may tulak na cart. At ilang sandali pa, lumapit sa kanya ang isang matandang babae na pamilyar din sa akin. Mahigpit ako napakapit sa hawakan ng cart. Bumigat ang pakiramdam ko at para ko mahihimatay dahil sa pagsigid ng sakit sa kalooban ko at pagsikip nito. Bakit? Bakit niya sinusundan ng ex niya? Ano ang gagawin ni Margaret sa nakita niya? Kaya pa ba niyang ipaglaban si Daniel dahil sa mga narinig at nasaksihan niya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.